Ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po at inayos nyo naman ang aming schedule para kami po ay magkatipon-tipon muli at pakinggan ang inyong mabuting balita. Itinataas po namin yung aming mga kapatid na wala na po sa amin ngayong gabing ito. Naway hipuin niyo po sila at makarating po sila ng maayos at pariwara po sila sa kanilang patutunguhan. I-bless niyo po kami lahat para maging maayos po ang aming talakayan ngayong gabing ito. Ito po itinataas namin sa matamis na puso ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon Diyos. Sa ngalan ng Ama. Amen. Ng Amen. Amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. Okay naman po ba ang lahat? Brother Jun, okay ka na? Okay na po yung health nyo? Back to normal? Hindi pa talagang itong service natin nakaka-stress talaga to. Ganun talaga. There is still suffering here kasi hindi pa tayo perfect. Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. So, Magandang gabi. umpisahan na po natin yung ating LBS sa gabing ito. Ang babasa po ng mabuting balita ay si Brother Hector. At ang mabuting balita ay hango sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 6, talata 24 hanggang 35. Take it away po, Brother Hector. Okay. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Kaya't siya ay tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagawa ng Diyos? Ito ang ipinagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita
ng ating Panginoon. Puri Ano ka po, namin, Panginoong Jesucristo. Kristo. Thank you so much, Brother Hector, for reading Welcome. the gospel for Sunday. So baka po may gustong magbigay ng maiksing Ibla. summary. Ibla na. Ang bilis. Shortcut. Ibla agad. Baka si Brother Tunying gustong bigyan ng summary itong gospel. Anybody po? Simple lang naman to. Sige po, Brother Jerome. Kasi di ba tapos na yung nakaraang nakakain na nga sila doon. Kaya ito, kasi humabol pa sila eh. Kaya sinabihan sila ni Diyos ni Jesus na huwag kayo dumepende doon sa pagkain na na dahil nga nakakain sila ng tinapay at nabusog, so wag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay buhay na walang hanggan. So ngayon na, nagtanong-tanong na nga sila, o paano ba nila makakamtan yan? Nagpakilala na si Jesus dito. Ako ang tinapay ng buhay, sabi niya. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailan. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen. So pero naintindihan kaya nila yung mga tao noon? Wala mang hindi. Kasi sa mga sumunod na talata, parang hindi Kasi nila continuous pa tong natin, following gospel, following Sunday is all about bread of life. So talagang ipapaunawa yan sa atin. Okay. So simulan na po natin. Nandyan na si Brother Charles. So ang una pong katanungan, Brother Charles, okay ka lang po ba? Can I ask you the first question? Ay, hello po. Okay, thank you. Check mo sandali po. So, yung mga tao napuna nila na wala doon si Jesus no? At saka yung mga alagad, anong ginawa nila? Sa talata 24. Noong panahon iyon, nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila ay sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Yun. Thank you, Brother Charles. You're welcome po. Next question sa talata 25. So, ano naman ang tinanong ng mga tao nung makita nila si Jesus? Saan nila nakita si Jesus, Brother Hector? Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Takang-taka sila siguro. Ang bilis niya ni Jesus. Instant. Thank you, Brother Hector. Thank you po. Next, nakatanungan po kay Brother Jerome. So, Brother Jerome, sa verse 26, ano naman ang sinagot ni Jesus sa kanila? Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ito na nga yung sinabi ko kanina. Tama. So, physical, para lang mas satiate yung physical need, no? For food. Physical.
Kasi alam naman natin food is one of the basic Material. needs, no, ng tao. Food, clothing, and shelter. Anyways, thank you, Brother Jerome. Next po, Brother June. Okay lang po ba sa talata 27? Ano naman yung pinangaral ni Jesus sa kanila na dapat nilang gagawin? Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nagsisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ay may ganitong karapatan. At hindi ito tungkol sa mga Oops! tunggong na drag queen na nakikita Sa Olympics. sa mga bayot. Mga bayot. Thank you, Brother June. Talagang naisingit pa talaga yung Olympics, ha? Grabe talaga silang no? I mean, talagang sobra na ang mockery ng ng mga tao kay Christ. Sardines, Macari. Oo. Thank you, Brother June. Thank you po. Sabi ni Charles, mag-move on na ako. Charles, bahay namin to. Sarili namin bahay to. Hindi kami kailangan. Move out ba? Move on May naman kasamang daw, ikaw yan, naman. Bishop. May kasamang bishop yan. Oo. Ang next na katanungan po ay para kay Brother Saints. Yun, sa talata 28 naman po. Ano naman ang tinanong ngayon ng mga tao kay Jesus? Sound. Well, nakamute po Nakamute kayo, si Brother Saints. Saints. Kindly unmute po. Yun. Sorry, It's okay po. Thank you. siya ay tinanong nila si Jesus, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Yun. Thank you, Brother Saints. Will of God na talaga ang tinatanong nila. Kung paano maisa sa katuparan. And next na tanong po ay para kay Brother Astig. Yun, sa talata 29, Brother Astig, ano naman po ang sinagot ni Jesus sa kanila? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Yun. Thank you, Brother Tunying. So, ang liwanag pala ng nung sagot, kailangang maniwala kay Jesus. Manalig sa sinugo niya. Di ba si Jesus lang naman sinugo ng Ama? So, sa talata 30 po, si Brother Charles ulit. Balik na tayo kay Brother Charles. Sige po. Okay, thank you. Kaya, ano naman ang sinagot na naman ng mga tao sa kanya, Jesus? Ano po ang kapabalaghan Yan. ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong niya. Thank you, Brother Charles. Ano ba naman itong mga taong to, no? Kailangan talaga mga sigurista, no? Kailangan talaga nilang malaman pa. Kailangan may gagawin pa ulit si Christ para lang maniwala sila. Thank you, Brother Charles. So, sa talata 31, Brother Hector. Yes. Opo. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa Sorry po, ilang. yung mga tao pala. Okay. Tama po. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila binagyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Yun. Thank you po, Brother Hector. Welcome. Ito pa lang pala yung ano naman yung binanggit ni Jesus sa kanila, yung katugunan ni Jesus sa
talata 32, Brother Jerome. Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Yun. Thank you, Brother Jerome. So, nilinaw niya, no? Kasi yung mga tao ang sabi, si Moises ang nagbigay. Pero, sabi ni Christ, si God the Father pala ang nagbigay. Okay. Brother June, next ano po, question sa talata 33. Ano naman po ang sinabi ni Christ o ni Kristo? Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos na tinawag na nutriban ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa katauhan. So talaga, Brother June, saan napunta? Saan Kinlatan nakita tayo yung niya. Nutriban ah? Yeah, thank you po. So, ang sabi nga doon, no, ang tinapay ng Diyos daw yung pumanaog mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo. Thank you, Brother June. So, punta na po tayo kay Brother Saints sa talata 34. Ano naman ang tugon ng mga tao sa kanya? Kasi nung malaman nila na ano yung tinapay na galing sa Diyos ang tawag dito, ang nagbibigay buhay sa mundo. Siyempre, gusto nila yun, no? Siguro, thinking na hindi na sila magugutom ulit. Sabi nila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain yun. Yun. Thank you so much, Brother Saints. Eh, And, Brother Tonying, ano naman po ang sinabi pa ni Jesus sa kanila? Ang sabi ni Jesus, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Yun. Thank you so much, Brother Tonying. Talagang tahasan na niyang sinabi, no? Na siya yung tinapay ng buhay. Siya yung Hindi bread of Nutriban, life. Hindi Nutriban daw. Ayon kay Brother John. Hindi, siya yung tinapay ng buhay. So, yung magbibigay ng everlasting life. Okay. Maraming salamat po. May mga katanungan po ba tayong dapat linawin? Brother Tonying, pakilinaw na po yung tanong nyo. Sagutin nyo na rin. Brother Tonying, meron po kayong katanungan? wala yan. Wala po. Wala. Okay. Maliwanag. Anybody po? Okay na? So, keywords na po tayo. Thank you po. Nutriban. Tinapay ng buhay, sabi ni Brother Charles. Brother Jerome, can you do the honors, please? Thank you. Nutriban daw. Ano daw? Ano pang sabi dito? Ay, hindi ko na nakita yung chat. Ako ang tawag ko dyan, hindi Nutriban. Ano po? Tinapay ng buhay. Skyflakes. Skyflakes. Bakit naman Skyflakes? Galing sa langit, di ba? Sky. Tapos maninipis yun. Flakes lang siya, flakes. First reading pa yung flakes. Mamaya pa yun eh. Hindi pa naman dinescribe dito, Brother Tony. Taga born again daw, chips daw. Sabi ni Brother Charles. Skyflakes din yata yung sa mga born again. Nakaano na ako doon sa kanila. Tapos talaga? Grape juice yung Grape juice yung Pero talaga sa kanila, literal yung breaking of the bread. Tapos i-share. Di ba? Pero, yun lang, sa kanila. Symbol lang siya. Symbolism Hindi siya real presence. Totoo. Unlike us, no? Kaya nga So, meron pa po ba?
tinapay ng buhay. Ano pa po? Sa aming kikibuloy ang ginagamit namin, Howflex. Kaya Howflex. tumatamis-tamis siya. Oo. Kulay pink. Ano pa ilagay natin? Yung mga taga Bacolod ang ginagamit Piyaya, nilang piyaya. tinapay, piyaya. Yeah. Okay. Kayo talaga, yung mga example nyo, unleavened dapat yung di ba, yung bread na yung host na ginagamit, unleavened din. Anyways, ano pa po yung ating mga keywords, mga kapatid, bago lumaon ng gabi? Siguro yung Buhay. pananampalataya. Oh, yun. Sabay pa kami ni Brother Saints. Hinanap. Oh, hinahanap daw. Ano kasi Ano na? Hinahanap. Taya. Ano to, River Maya? Hinahanap-hanap. Ay, sino yung nahanap? Nahanap si... Oh, may chat. Ala ko may chat pa ulit. Meron. Hinahanap. Ensaymada ulit. Ayun naman. Ensaymada ulit. Pinapaano na naman yung pinapatakan na naman tayo sa tarlo. Oo nga eh. Ano na nga pangalan nun? Ensaymada na. Cindy. So, tinapay ng buhay na walang hanggan. Ayun na nga yun, nasa umpisa na. Kasi sabi dito, hindi na nga magugutom at hindi na mauuhaw. Pero alam naman nating lahat na ang sinasabi dito is yung pang-spiritual na na pagkain. Not the what do you call this, the material food itself. Ano yung nahanap dito, Brother Tony? Sino yung Si Jesus. Nahanap ng mga tao. Oh. Kasi kala nila pakakainin ulit sila ng Tama. marami. Kaya nga kakakain lang nila, pakakain na naman sila. Oo, nabusog kasi sila eh. Kaya gusto nila only rice, only bread. Di ba nga sumunod pa sila doon sa kwan? Yung sa kung saan Sa sila kabilang kinakain. lawa. Sa kabilang lawa. Kasi hindi nila nakita doon sa doon sa kung saan sila kumain. Ano pa po ang keyword? Pagkain din nasisira. Pagkain hindi nasisira. Edit, tinapay ng buhay pa. Walang hanggan yan eh. So, hindi siya masisira. Kaya mo. Meron pa po ba? Ito lang kasi dito sa sa gospel na to, pinapakilala niya na talaga na siya yung bread of life and pananampalataya kay Jesus. Mula sa langit, kakaiba ba doon sa tinapay ng buhay? Ano po? Tinapay mula sa langit, may magkaiba bang ibig sabihin sa tinapay ng buhay? Pagkain mula sa langit? Tinapay mula sa langit. Tinapay na galing sa langit. Pareho lang yun. Pero kasi galing sa langit si Kristo eh. Pero kasi yung unang binanggit doon, yung mga tao, di ba? Sabi nila, yung sa tinapay na, pero galing kay Moises. Pero kinorek nga sila ni Christ, di ba? Yung tinapay na yun, hindi galing kay Moses yun, galing sa Ama yun, pinadala sa kanila. Mamaya sa first reading, di ba, mababanggit yun? Hindi po si Moses ang nagbigay. Opo, si Moses nga po ang nagbigay. Pero galing sa langit. Oo nga po, pero dito po sa gospel na ito, ang sabi po ng mga tao, si Moses ang nagbigay sa kanila. Pero kinorek sila, di ba? Kaya sabi ni Jesus sa kanila, talaga sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang Ama ko ang nagbigay sa inyo ng totoong tinapay mula sa langit. Talaga sinabi nila si Moises, parang wala sa akin Wala pong ganon. 30? Ang sa 31 kasi, sa 31 ang sabi, ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat. Okay. Sila'y binigyan niya
ng pagkain mula sa langit. Sino po si Nia? Palagay ang Diyos siguro. Hindi po kasi sa talata ko dito sa 32, yun yung binasa ko ngayon sa inyo. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, talagang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang Ama ko ang nagbigay sa inyo ng totoong tinapay mula sa langit. Parang kinlear niya talaga yun eh. Iba ba sa inyo? Hindi po, Oo, tama nasa akin po din yun. yun. Ang ibinigay ni Moses na pagkain, yung galing sa langit. Kasi Yung nga mana. galing yung sa langit, bumababa yun pag madaling araw, di ba? Yun ang binigay niya. Hindi naman not necessarily si Moses talaga nagbigay. Opo, pero kasi ang ano dito, parang it seems like sa kanila, doon sa mga tao na nandoon, na nagtatanong kay Jesus, ang pagkakaalam nila, si Moises ang nagbigay. Kaya parang kinlear niya dito, ang Ama ko ang nagbigay sa inyo ng totoong tinapay mula sa langit. Kasi di ba Anyways po, ganun pa rin naman. kasi nung nagrereklamo sila, kay Moses sila nagreklamo dahil sa Mamaya nandun sa ano eh, di ba? Nandun sa first reading. Meron pa. Meron pa po. Hindi na magugutom at mauuhaw kailanman. Ayun. Parang karugtong yun dun sa ano, no? Yung pagkain hindi na Tinapay ng buhay. Apo. Hindi na Epekto to, magugutom. resulta to. Apo, result na yan. Hindi na magugutom At At mauuhaw mauuhaw kailanman. kailanman. Bibla na Epekto yan. to ng tinapay. Okay, Paano ibla na. mangyayari yun? Mabubuo na yung blood yan. Eh. Kabuo na ba? Ibla na Okay na tayo. ba? Ano? Sa, ano na tayo? First reading tayo. Oh, Thank you Let's po, go. Brother Jerome. Basa na po, Brother Tonying, first reading. Ang ating pong first reading ay hango naman sa aklat ng Exodo, Kabanata 16, talata 2-4 at 12-15. Opo. Ang mana at ang pugo. Ang pagbasa sa unang pagbasa galing po sa aklat ng Exodo, Kabanata 16. Pero babasahin ko na rin po yung unang talata para mas maganda. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. 15 ng 2 buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Ano pong talata ulit? Hanggang Kasunod. 4 po. 4. Hindi po. Tuloy niyo pa po. Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. 12 na 12 to 15. 12 po. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita.
Sabi ni Yahweh, sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ng ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano yon, kaya't nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moses, yan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat isa. Tapos na po. Tapos na. Tapos na po. 15. Hanggang 15 lang po. Thank you, Brother Tunying. Ang salita ng Ang Diyos. salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Thank you, Brother Tunying. Naganahan ka. May gusto po ba magbigay ng summary regarding sa first reading po? Ako na lang. Sige po, Brother Tunying. Go ahead. Nung pagtawid po nila ng dagat pula, doon ito sa bandang dulo na ito ng Red Sea. Kadulo-duluhan na ito ng Red Sea papunta sa Mediterranean. No. So, tumawid sila doon. Medyo mababaw ang tubig doon eh. Kaya pagkakati, pwede kang tumawid. Yan pong dulo na yan, kung matatanda nyo, yan po yung binutas nila papuntang Mediterranean. Yan po ang naging Suez Canal. History na yan hindi na summary. Geography. Doon niya yung binutas kasi nga malapit na yun malapit na sa Mediterranean kaya binutas na nila yung bundok, nakalusot na sa Mediterranean ang Red Sea. Yan na yung Suez Canal. So pagkatawid nga po nila doon, mistambay muna doon sila sa Elim. Tapos yun ang unang kampo nila sa kabila ng Red Sea, yun ang Elim. Tapos, sila ngayon ay lakbay na. Hanggang sa makalating sila sa ilang ng Sin. Yan pong Sin na yan, napakalawak na desyerto. Oo nga eh. Napakalawak na desyerto niyan. Kaya napakahirap dyan ang pagkain. Siguro naubos na yung mga baon nila. Kaya nga sila ay nagreklamo. Wala silang makain na doon. Ilang na yan Desyerto yan Baka wala pang tubig dyan. Sabi nga nila, buti pa sa Ehipto, ang sarap ng pagkain doon May mga sibuyas, bawang, di ba? May piyaya. In other words po, reklamador talaga sila. Ikaw ba naman Hindi, kahit naman ikaw nandun magre-reklamo ka Nagugutom ka wala kayong pagkain, hindi ka magre-reklamo? If you trust in the Lord, hindi siguro. Lahat ng tao magre-reklamo sa ganong sitwasyon. Lalo na galing ka sa Ehipto, sarap ng buhay nila doon. So mabuti pa pinatay na lang sana sila. Pero slave sila doon di ba? Alipin sila doon. Maganda buhay nila doon. Forced labor. Kaya nga sila paalisin, di ba? O nga po, alipin sila doon kasi sila yung mga forced worker, forced labor Pero masarap naman ang pagkain nila doon, kumpleto. Dahil may ration sila. Oo, may ration naman sila doon. Okay. Saka maraming klaseng pagkain Sige doon. po, tuloy po natin.
So nagreklamo nga, ano sinabi ni Moses, ni Yahweh kay Moses, sige, padadalan ko sila ng tinapay at saka karne. Ayun na nga po. Ang bili niya lang naman pero kailangan susubukin ko sila. Susunod ba sila sa aking mga utos? Yun. Yun ang tanong ko dapat kanina. Ano yung mga utos na yun na susundin nila? Susubukin ko sila. Dahil bibigyan niya ng tinapay at karne, pero susubukin ko sila. Ganun na nga po. So pagka takip silim, dagsa sa kampo, ang mga pugo, daming pugo. So yun ang inuhuli nila para kainin nila bilang karne. At sa madaling araw naman, may habog, no, na parang pagka natuyo-tuyo na, parang skyflakes. Yun nga yun. Pinipig, parang pinipig. So yun nga ang Dito nga sa akin, ibang description eh. Ano? Ang description dito sa akin, biskwit, panutsa o sosyal, di ba? Biskwit wala. Kaya na, sabi dito, nang kumailan lang ang hamog, hayon at naiwan sa ibabaw na disyerto ang kung anong manipis na parang biskwit panutsa. Ay, di, biskwit ng mga Israelita, sinabi nila sa isa't isa, mana. Yung pala ibig sabihin ng mana, ano ito? Biskwit yan, galing yun sa MY San. Sige po, tuloy po. So, gano'n na nga po. So, gano'n na nga ang ginagawa nila. No, yung kaya tinutuloy ko yung doon sa 16. Ando dyan yung utos na sinasabi ng Diyos. Kung mapapansin nyo, Brother Tunying, sorry po to interrupt you. Kasi nabanggit na rin doon sa doon sa ika-4, di ba? Kaya masusubok ko sila kung susundin nga nila ang aking aral o hindi. Ang sinasabi naman kasi doon, siguro nga nandun yung karugtong ang banggit kasi dapat sa umaga kukuha sila ng mana. Tapos sa gabi magkukuha sila ng pugo, 'di ba? Kasi 'yun ang sabi ni Yahweh. Pero dapat pagka nanguha sila sa umaga ng mana, uubusin nila 'yon, hindi nila pwedeng itira. Kasi otherwise uuurin at masisira, 'di ba? Yun yung sinasabi ni Brother Tunying na and then after nun, yung hanggang 6 na araw lang daw sila mangunguha. Pero sa ika-6 na araw, doble ang kukuhanin nila. Kasi nga, sa ika-7 araw, yung pamamahinga or sabat. Tama, Brother Tonying? Tama po. Okay, keywords na tayo. Sige, game na po tayo. Hindi na ako magtatanong. Ay. Ano na ha? Game na? Ano na tayo? Kasi sinabi na lahat eh. Sige, pwede rin. Pwede na tayo siguro Maraming interference kanina. Ay, ganon? Kaya Brother Tony, pakiulit-ulit yung paliwanag niya. Okay. Sige, gusto niyo pa rin na question and answer. Sige, punta tayo kay Brother Charles. Brother Charles, okay lang po ba na magtanong? Karne at tinapay. Okay, sa talata, meron ka na agad Sa talata 2 hanggang kompletuhin na natin. Anong ginawa nitong mga Israelita? Doon na sila sa disyerto at wala na silang makain. Talata 2 hanggang 3. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa, sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Egipto. Doon nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Ito naman sa ilang pinagdadalhan ninyo sa amin, mamatay kami sa gutom. Thank you, Brother Charles. So parang sounds familiar, no? Parang tayo din, no? Pagka walang makain, reklamo rin. Okay. Si Brother Hector po. Sa talata 4 po,
Okay, ito po yung tanong ika-4 hanggang sa ika-4 lang, di ba? Oh, Ano po yung sa next sinabi, 12 na eh. ano po yung, opo, ano po yung sinabi ng, tawag dito, Si ano? Yahweh kay Yahweh Moses. kay Moses. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Yun. Thank you, Brother Hector. Kasi yung mga sumunod na talata na yun na yung ano ibang sinasabi na, no? Yung ba tanong ni Brother, Tonying yung tagubilin, gusto niya malaman. Oo. Nasa, next verses na yun. Mga next verses po. Hmm. Pero nilaktawan yun ng ng Nilaktawan pagbasa na eh. Nilaktawan po yun. So, So, siguro hindi so, siya ganun binigyan diin yung ibang yung ibang talata. So, so, talata ikalabing so nagpaano sila po doon? Nagtayo sila ng mga bahay? Kasi wag lalabas daw sila sa mga bahay eh. Usually naka-tent lang po sila. Nomads po sila at that time, di po ba? Hindi po bahay. Camping. Naka-camp lang sila eh. Tents. Bakit Usually dito naka-tent. sa akin nakasulat palalabasin mo sa mga bahay nila? May bahay ba dito? Ang pinakabahay po kasi nila, if you're familiar with the Middle East, usually tents lang po. Yung pinakabahay nila unang panahon, opo. Kung saan sila nakatira, yun ang bahay nila. Opo, kung saan sila nakatira, yun yung sinasabi na bahay ng nila. So, talagang yung tagubilin no? Kaya huwag kayong lalabas pagka ika-7 araw pero tigas ulo, no? Ayaw sumunod. Kasi pagka ika-6 na araw, doble pala yung padadala na mana tsaka mga pugo Kaya pwede na silang kumain for the 7th. Bawal na ang pogo, sabi ni Bawal President. na nga pogo, di ba? Okay. Ban na. Tapos na si Brother Hector, si Brother Jerome na sa talata 12. Tama ba? Ika-12 talata. Asa na nga ba ika-12? Kasi ibang-iba yung text dito sa Bible ko. Bakit kaya gano'n? Ano naman ang sabi ni Yahweh kay Moises? Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Yun. Sabihin, naano niya talaga, no? Dapat maniwala sila kay Yahweh na kanilang Diyos, Dito pa lang sinasabi na, parang meron ng corollary doon sa gospel, tama po ba? Kasi doon sa gospel, pinakilala ni Christ na siya naman yung tinapay ng buhay. Tama. Parehas na nagpapakilala. Okay. Next po si Brother June. Sa talata ika-13. Ano naman ang nangyari nung magdadapit hapon or takip silim? Nung magtatakip silim na, tumagsa sa kampo ang napakaraming pogo at wala silang ginawa kundi magpasugalan. Tay-tay dyan. Naman ay makapal na ang hamog dahil sa usok ng sigarilyo ng mga sugarol sa paligid ng kasino ng pogo. Sige, tuloy mo na, Brother June. Yung talata 14. Ano po yung nakapaloob dun sa hamog na iyon? Sino ba? Sige po, Brother June, tuloy nyo na po. Nung mawala yung yung hamog, nung pumailan lang na yung hamog. Uwi na ang hamog, dulot ng mga usok ng mga sugarol,
dahil sa exhaust fan, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig crunch. Wow. Pinipig crunch talaga. Thank you, Brother June. Brother Saints. ano yung nakita ng mga Israelita sa talata 15? Hindi nila alam kung ano yun. Yun. Kaya, Nagtanungan sila. Ano Mhm. kaya? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. ano sa Hebrew ang ano ito? Mana nga daw yun. Di ba? Tama Manang. ba? Na-google mo, Brother Jerome? The Hebrew is manhu. It's Manhu? thus rendered by the ancient version, which understood the phrase as a popular etymology of the Hebrew word Mana. mana, but some render manhu. Manhu. This is mana. Yun. So tama yung nakalagay dun sa Bible ko. Nakalagay na in closing parenthesis. Ano ito? Yung pala yung mana. Ano ito Okay, siya? Yeah. thank you, Brother Jerome. So, dako na tayo sa ano? Sa Hindi po, keyword. meron po diyang, hindi nyo napansin, meron po diyang miracle. Sa manhu. Yung mana, kaya kailangan yung kukuha ka lang yung daily bread mo, di ba? Sa ama na, daily bread. Kasi yung mana, pagka sumobra ka dyan, kinabukasan yan, uuuri na yan, di ba? Masisira siya. Sisira rin. Pero, pag Biyernes, kumuha ka na hanggang Sabado. hanggang Sabado. Pero bakit hindi masisira yung sumobrang kinuha mo? Bakit? Yun ang miracle. Kasi nakalagay sa refrigerator. Yan. Hindi nga kasi, hindi lang kasama dun sa reading natin, no? Dun sa ano, parang ang binibigyan kasing diin din dito, yung araw ng pamamahinga, yung Sabbath. Kaya, pagka Saturday, o yung ika-6 na araw, hindi naman sinabing Sabado, no? Basta Sabbath yun, binibigyan ng pahalaga dahil pinagpapahinga ng Diyos sila. Kaya wag daw silang lalabas. Kasi yung ibang mga matigas na ulo, lumabas pero walang mana. Hindi po, pati yung mga uod. Walang uod. Hindi malalabas ang uod kasi Sabbath day. Bawal din sila magtrabaho. Okay ka, Brother Tunying, ah. Okay po, sige, game na sa sa ating reading. Ano yung sinabi mo kanina, brother? Ganun din Lex? siguro kasi 'di ba parang doon nagpakilala siya na Yahweh. oo, si Yahweh na Ang Diyos tinapay. ninyo at malalaman ninyo sa pamamagitan nga nung kasi 'di ba nagreklamo sila kumbaga humingi sila ng tinapay at saka ng karne. Ayun, sinabi nga ni Brother Charles, karne at tinapay. O di binigyan sila, pero by so doing, sabi niya nga, by this, they will know that I am Yahweh their God, di ba? Ang karni naman ay yung mga pugo, di ba? Pugo po, pero karne pa rin siya eh. I mean, di ba? Pero itong mga Israelita nito, tanggap na naman nila si Yahweh, ang Diyos di ba? Kaya nga, sabi nila, mabuti pang pinatay na kami ni Yahweh doon sa Ehipto Hindi, ano yun parang sarcastic na remark yun di po ba? Parang disobedience din. Disobedience yun nga kasi kumbaga, kung naniniwala ka talaga kay Yahweh, at ilalagay mo yung faith mo sa Kanya, edi kung ano man ang mangyari, di ba? Yun naman yung faith, di ba? Hindi naman yung masusunod yung kagustuhan natin. Dapat ang faith, kung ano yung will ni God, yun yung masusunod. Hindi po ba? Ano Tama ilalagay po ko? ba yun? Baka meron pa kayong gustong ilagay. Nagreklamo
O yung nagreklamo daw. Ano about sa reklamo? Kina Moises at Aaron. Hanggang ngayon naman, tayo rin Ano? naman nagrereklamo. O, yung reklamo nila kay Moises at kay Aaron. significance ng Pero Aaron? ang totoo talaga niya, nagrereklamo sila kay Makasalanan Yahweh, tayo. ano? Sabi ko nga, kahit naman ngayon nga, tayong mga servant, nagrereklamo pa din. Bakit daw mag-tithes pa? Bakit daw meron na namang assembly, merong teaching night, bakit merong ang dami-daming pinagagawa sa atin? Hindi niyo po nasagot 'yon? Di ba nag-CR naman na po tayo? Alam naman po natin na everything belongs to God. Di ba? Kaya Lahat ng sa atin ay sa Kanya. Kaya maswerte na nga po tayo. Hinihingi lang nga niya. Ika po yung 10 percentage lang 10% Leviticus lang. pa yun, ha? Pero anong ginagawa natin? Even that we are robbing Him. Kanya yun Kanya lahat yun, di ba? We are allowed to enjoy the 90%, but then even the 10% ayaw pa nating ibigay. Yeah, actually, strictly speaking, yung tithe, hindi nga 10% eh. Voluntary lang kung anong bibigay. Sa ngayon po bilang cheerful giver ka. Opo. Sa New Testament. Pero kung babalikan niyo po natin yung ating yung CR natin, yung Covenant Recollection. Kasi binabasa ko dahil yung po ibibigay namin sa sa CR sa Zamboanga. Tungkol sa CR, doon nga nakalagay talaga na we are robbing God kung hindi natin ibibigay yung 10% of our earnings. Yung legal na na. Kaya sabi ko, oo nga, kulang na kulang pa rin yung ibinibigay natin or ibinabalik natin sa Panginoon. Kasi kung iisipin lang natin na ang lahat nga ng meron tayo ay sa Kanya, even tayo ay sa Kanya, di ba? Brother Jerome, meron din pananampalataya. O, pananampalataya. Kanino? Kay Yahweh? Hindi, basta the word pananampalataya. Kasi dito sa sa verse. Susundin ko kung hanggang nila susundin ang aking mga tagbilin. Diba? Susubukin ko. Yung faith nila. So, pananampalataya, yun lang. Parang kabaligtaran nito nung nakaraan na na yung pagpaparami ng tinapay tsaka ng isda. Dito naman kinulang sila. Pero sinagot din naman ni Yahweh, di ba? Na makakakain sila ng ng enough. Yun nga lang, enough dito. Walang sobra. Kasi yung sobra nga, pag tinabi nila, kinabukasan, sira at inuud. Meron pa po ba? Yung pogo ba is small chick yan, ano? Ano bang? Opo, yung parang maliit siya na quail. Quail. Quail ang sabi sa English. Quail. Quail yung bird, no? Yung bird. Hindi po. Apo. Yung malalaki po yun. Maliit na pogo. So yun yung kakainin nila, karne na bird, quail. Apo. Ano ba sabi niyo yung whale? Malaki po yung whale. Quail. Quail. A-I-L. Joke time si Brother Tonji ngayon Okay po, kung wala na po tayo dadagdag doon sa keywords, punta na po tayo sa ating ikalawang pagbasa. So, ang ating pong ikalawang pagbasa ay hango sa mga sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, kabanata 4, 17 at saka 20 hanggang 24. So, Brother Charles, ready na po kayo magbasa? Sige po. Thank you po. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol sa San Pablo sa mga taga Eliseo. Efeso. 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 Efeso.
Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, iginigiit. Huwag na kayong mabuhay ng gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, kundi ganyan ang natututunan ninyo kay Kristo. Kung talaga ang pinapakinggan ninyo ang aral niya at naturoan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iuwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masasamang kita. Magbago na kayo ng diwa at pagkaisip. At ang dapat makita sa inyo, ang bagong pagkatao na ilikhang kalalarawan ng Diyos. Kalalarawan ng kanyang katuwiran at kamanalan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Thank you, Brother Charles. May salit ba yan, Brother Charles? Yes po. May salit po. Okay. So, kanino po ba tayo huminto kanina? Kay Okay. Brother Sonny, no? O si Brother Tonying na nga ang sasagot ng unang katanungan. Ano ba, sa talata 17 po hanggang mabilis na to. Hanggang 21. Actually, hanggang 22 na eh. Brother Tonying, ano po ang Opo. iginigiit ni San Pablo na ayon nga ito sa ngalan ng Panginoon? Sabi ni San Pablo sa mga taga-Epeso, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Bakit? Hindi ganyan. Mhm. Tutuloy ko na po ba? Opo, tuloy niyo na po. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iiwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Tama na. Okay. Sige po, tuloy niyo po. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Yun. Maraming salamat po, Brother Tonying. Tanong, Baka gusto niyo na magbigay ng summary niya. May tanong daw siya. sige, tanong muna. Sige po, go ahead. Sabi natin, sulat ito ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Mhm. Sino ba yung mga taga-Epeso? Taga-Epeso. Sila ba ay mga Grego? Pagan. Sabi kasi dito sa talata, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Sino sinasabihan niya ng ganoon? Yung mga hintil o yung mga taga-Epeso na mga bagong Kristiyano na mga Hudyo? Hindi ba sila Convert. until then? Sige Kasi nga, alam ano naman po natin na marami rin naman mga Hudyo kung saan-saan, sa Corinto, sa Epeso, kung saan-saan, di ba? Kasi nagkalat na yan. So, dito sa sulat niya, sa mga taga-Epeso, dito sa talatang ito, parang ang
sinasabihan niya yung mga bagong Kristiyano na mga Hudyo. Kasi wag daw kayong wag kayong gagaya sa mga hintil. Sino yung mga hintil ba? Hindi ba yan yung mga Grego? Ang kanilang sinasamba ay si Artemis. Di ba? Si Alamis ba yun? Si Alamis ba yun? Artemis. Artemis. At sa mga... Artemis, yung mga God of War yun, di ba? Oo. At yung mga Romano naman, si Diana. Nandiyan nga hanggang ngayon, nandiyan yung templo ni Diana, di ba? Talagang binanggit mo pa yun, Brother Tunying, ha? Mahilig ka talaga sa magaganda. Ano maganda si Diana? Si Diana sa ano, tapos Venus naman sa mga Griego, tama ba? Eh. So yun. So yun nga, yun lang ang tanong ko. Ako'y naguguluhan doon. So, sino ba talaga ang sinasabihan niya riyan? Kasi napaka sumalabas, napaka walang hiya ng mga taga-Epeso, di ba? Wala silang pangunawa, mga kamangmang, matitigas ang ulo. Kaya nga dito sa 20, kung talagang pinakikinggan nyo ako, di ba? Iwan na ninyo yung dati ninyong pamumuhay. Sino ba talaga ang kanyang sinulatan? Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Yung bang mga taga-Epeso na mga Grego o yung mga bagong Kristiyano na itinatag nila nga ang nagtatag sila dyan sa unang biyahe niya nga tinatag nila iglesia ng Kristiyano, di ba? Marami namang naging mga hintil na naging Kristiyano, marami mga Hudyo naging Kristiyano. Pero sa pagkakataong ito, sino ba yung kanyang sinasabihan? Yung letter kasi niya is addressed to the church, in Ephesus. Ephesus. Diba? Dating modern day Turkey na yan eh. Hmm. So yung circular letter is meant to be shared also to the other churches in the region. So mga ano na ito? Mga believer na. Mga Kristiyano na. Oo. So ito ba yung isang paalala sa kanila? Oo, parang homily lang yun Parang sa ano nila ito eh, pero iginigit niya talaga, no? Ibig sabihin na ang tawag dito with kumbaga with authority or with force, gusto niyang i-ano sa kanila, i-impose na dapat ganito, ba? Bakit? Malamang yan sa atin din yan nakatumbok eh. Gano'n naman po naman, talaga yung siyempre, ano. yes. Lahat naman. Sa lahat naman po ito kasi kung tutusin tayo, 'di ba, napapabilang tayo sa mga hintil. Kasi tayo outside ng ano eh. Oo, talaga mga hintil Jerusalem. naman talaga tayo. At Tama. hindi lang yun, kahit na nasa MFC na tayo, mga servant meron pa rin sa ating mga demonyo eh. Uy, andito ngayon eh. Tignan mo yan. Tignan mo yan mga nasa profile natin. Tinatawag mo ako, Tuning? Tinatawag. Kayo talaga. Kaya mag-exercise. Chapter 1 ng sulat ng mga taga-Epeso. Sabi nga dito, sa mga kapatid na nasa Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo. Ibig sabihin, Believers nga. Tapat na. Yung mga believers na. Believers. Ganun. So, ibig Church sabihin, na yan eh. Church nga eh. Oo, isang bayanan. parang ano lang, lugar pa lang yun, di ba? So, yung believers na nandun sa Epeso, yung tinutukoy. Oh. Kasi alam naman natin yung Epeso, sikat yan na isa sa mga sikat na city yan di ba? Kasi may malaki yung port diyan diyan ang daungan diyan dumadaan lahat ng mga kalakal di ba? Kaya marami din diyan mga pot-pot. Mm-hmm. Talagang naisingit niya talaga yun. maraming immoralidad dyan. Kaya nga itong sulat na ito, paalala sa kanila di ba? Game na tayo. Thank you, Brother Tonying. Thank you, Brother Jerome. So, keywords na po tayo.
Parang sinasabihan dito ni San Pablo yung mga galing Ehipto na sinasabihan niya, huwag kayong mamuhay tulad ng huwag na kayong mamuhay o parang huwag na kayong magreklamo na kain ng kumain ng ano ba yun, yung kanilang, basta it's about sin yung kanilang ginagawa, di ba, na magreklamo doon sa so parang ito yung sinasabi niya rin doon sa of course, doon din sa mga nagtatanong kay Christ sa gospel, No na life. nabusog lang sila di ba, ng pagkain. Physical need lang yung nila. So ito ngayon Habol sinasabi nila. ni Ayun, may na nga si yung Brother binabalaan. Charles, katwiran at kabanalan. O ngayong yung bandang hulihan nga nitong pagbasa, di ba? Ang sabi nga dito, at isuot ang bagong tao na nilalang sa larawan ng Diyos sa pagkamatuwid at tunay na kabanalan. Parang na-remind ako dun sa 1 Peter chapter 1 verse 16, yung for it is written, be holy for I am holy. Bagong buhay. Diba? Pero dito po, wala pong kainan dito. Walang tinapay dito, tsaka mga karne-karne. Wala, spiritual Wala. food to. Spiritual, oo. Pero binabanggit na rin dito yung katotohanan kay Kristo. Diba? Kristo. Hindi ganito ang natutunan ninyo kay Kristo, kung sa katotohanan nga lamang ninyo siya narinig at natutuhan. So, ina-urge ni Paul na baguhin na nila yung kanilang yung kanilang pamumuhay. No, iwaksin na nila yung kanilang mga ways, yung mga nila, mamumuhay nila. And in so doing, parang ibaguhin na nila yung mindset nila, hindi yung hindi yung pang material lang na pamumuhay, kundi mag-focus din sila sa spiritual life. Tama po ba? Kasi po napansin nga natin, hindi natin binasa yung 18 tsaka 19. Mhm. Kasi diyan sinasabi niya yung talagang kalaswaan ng mga hintil. Mhm. Kaya nga sinabi na rin ni Paul, di ba, na iwaksi nga nila yung kanilang Kasi dahil yung nga nakilala food na nila si nila, Christ, yung food nila dapat is flesh, food yun. of the flesh. Oo. Ito, food that is eternal. Yung Oo. sinasabi dito ni Ni Paul. So, bukod dun sa pagkain na nakakain sila, which is totoo naman talagang food of the flesh, ito pa yung mga, ano ba to? Mga sinabi ni masasamang pagnanasa. Ayan, flesh yan flesh isa Flesh, oo. Food din yan of the flesh, di ba? Mhm. Yung mga pag-iisip na na hindi na yun. So, Ako talaga nakikita ko talaga dito is more of yung spirituality ang kinokorek din niya, diba? Kasi tao na nilalang sa larawan ng Diyos sa pagmakatuwid at tunay na kabanalan. Paano ba natin hindi naman syempre pag nakita ba natin ganito yung mukha natin, ito na yung larawan? Hindi, di ba? Ang nilalarawan kasi doon ng is yung spirit, di ba? Hindi naman yung physical natin physical aspect, kundi yung spiritual aspect. Kasi yung pagiging holy ba, yung sa physical lang, di ba sa more of spiritual yun? Yung kabanalan. Habang nasa flesh tayo, parang hindi pa rin ganap, no? hanggat nandito tayo sa mundo, Mm-mm. yung flesh is Ganun pa rin yung battle ng flesh at saka ng spirit. is different. Okay na. Although of course, kailangan pa rin natin kumain ng Oo pagkain naman. for the Oo. Kailangan pa rin flesh. kasi nabubuhay pa rin naman tayo na sa flesh Oo. Pero
Pero binigyan nga na tayo ng kumbaga parang guidelines o mindset na hindi lang yun ang dapat nating pahalagahan, di ba? Kasi hindi yun yung mas importante kasi yung katawan natin is not eternal. Pero yung soul natin, yun yung walang kamatayan, di ba? So yun, para sa tingin ko po, yun yung binibigyan ng Anong kahalagahan keywords dito natin? eh. Kasi diyan, Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. So talagang na-acknowledge yung ano, no? Ang tao Dapat ay nabubuhay sa salita ng may kapal na ng pagkain. pagkain kanyang bigay. Kanya, di ba dun sa, ano ba yun? Sa gospel ba yun? Na kung sabi ay, kung sino yung maniniwala sa kanya, dapat na paniwalaan, dapat si Christ. Nawala ko yung mark ako. Ano pa ilagay natin? O pwede na kayong gumawa. May gumagawa na ng hibla. Tingnan natin. Aanhin pa ang tinapay kung walang palaman. Ayun. Ayos Ayun ka na ba yung ano talaga, natin? Brother Jude. Ang galing-galing mo. Mabuhay. Magaling na talaga siya kasi ang dami na niya mga naiisip. Hindi na nga kailangan ng palaman kasi nga piyaya ang ibibigay. May palaman na yung Ayun pa ang piyaya. isa. Ang galing ng suggestion, piyaya talaga. Gusto niya ng piyaya. Di ba manipis lang yun, tapos may palaman na sa loob. Hindi naman siya ganun kanipisan, bro. Medyo flaky nga siya eh. Messy siyang kainin. Pag kinagat mo, naglalaglagan siya, di ba? Parang Hindi, yun okya. yung mga, pero yung mga tinitipid, yung mga mumurahin na piyaya, walang halos, pisang-pisa talaga yun. Halos walang Kaya lang laman. matamis naman yung piyaya, bawal sa diabetic. Si Brother Charles, baka meron na yung meron na yung Basta ang aking pinupunto lang dito, itong bahaging ito ng sulat ni Pablo sa mga ito, walang kinalaman ito doon sa mana o pugo o doon sa sinasabing sa tinapay. pagkain o sa tinapay at walang kinalaman ito doon. Wala. Pero Wala. spiritual Wala. food yan. Pero spiritual kasi, Kain. spirituality kasi yung Food. niya. Diba? Ayan, kumain ng tinapay na nakabubusog ng pananampalataya upang ikaw ay, ano yun? Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun. Naman. Kasi ngayon, naintindihan nga natin, naiko-connect nga natin itong mga talata rito doon sa tinapay. Kasi nga, marami na nga tayong nalalaman na si Jesus nga yung the bread of life, di ba? Alam din naman natin na si Jesus ay salita. At ang salita ay nagkatawang tao at yan ang siya tunay na tinapay siya na dapat kainin. Ang kinakain natin ngayon siya sa spiritual food is yung salita ng Diyos. Yun. Tumpak. Hindi At ko na-get. Isusulat ko ano yun, ibla niya. Hindi ako nakinig eh. hindi sinamarize niya lang po. Brother Tunying, maganda kung gagawin mo siyang hibla. Gugutom ako eh. Humihilab. Piyaya ka. Humihilab yung tiyan ko eh. hindi, hindi, hindi hibla nasa usap ko eh. Humihilab ang tiyan ko. Gutom. Hindi spiritual, food ang kailangan. Physical food ba? Physical. Brother Jun, napagawan mo ng hibla. Oo nga.
Brother June, gawa ka na nga. Meron na ako, di ba? Ah, Aanin pa ang tinapay kung wala naman palaman. Palaman. Wala. Nawala ka na, Brother Tonying. hindi ako makasulat. Bakit kaya ayaw mag-ayun? Brother Jerome, basahin mo na lang yung Hallelujah verse at saka yung responsorial. naman, ha? Natamad ka na naman. Talagang tahasang sinabi ah. Babasahin ko na lang. The Lord gave them bread from heaven. Yan na yun. The Lord gave. Sa Tagalogin mo na lang, Brother Jerome. Sa English, the Lord gave them bread from heaven. Ito, parehas lang ito ni Brother Charles, Brother Jerome. Meron ka. Nasa Puro chat. hanggan na. Ang huli nating mga hanggan eh. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang matapos ang kailan pa man. Parang pare-pareho lang eh. Magkaiba lang yung Iba lang ang wordings. Oo. Kasi both yun nga, nabanggit ni Brother Tonying, siya yung salita, na dapat tatanggapin natin. Pero matatanggap din natin siya, gaya ng sabi mo. Baka si Brother Hector, doon na naman sa ano to? Chat. Doon sa messenger si Brother Hector. Sa Pwede ba yan? Okay. Okay yan. Tingnan ko lang din. Tama ba? Nakopya ko ba? Hindi yata. Hindi mo nakopya. Ito nga ito. Tama ba? Copy. Na-copy mo ba? Creating images ang lumalabas eh. Hindi. Pag ipinaste mo yung walang format, paste without formatting. Ito ba si Jesus ang pagkain ng buhay na tinatanggap natin sa Eucharistia. Pag sumikap natin siya, tanggapin siya ng may pagsusumikap na parang mabuhay. redundant doon. Pag sumikapin natin na tanggapin siya. Na siya'y tanggapin. Redundant na. Pag sumikapin na tanggapin siya. Tanggapin siya. Na mabuhay. Kahit wala na pagsumikap, tanggalin na to. Tanggapin siya upang mabuhay ng walang... Ang gusto niya kasing sabihin dyan, siya upang mabuhay maging holy di ba? Pag sumikapan natin to strive for holiness. Opo. Pag sumikapan natin ang kabanalan. Hindi, upang mabuhay sa kabanalan na lang. Yan, pwede. To receive Him worthily. Parang ganun. So, baguhin natin yung sarili natin. Okay. Pag sumikapan nating tanggapin siya upang mabuhay sa kabanalan. Okay yan. Ito na? Sa akin, okay na yan. Eucharistia. Yan.
Ano? Pinaka talaga, oh. Ha? Brother Tunying, ano na nilagay mo? Tanggapin natin. Wala pa eh. Kasi Meron gusto na daw ba? niya yung tinapay na nakabubusog sa ngayon. Hmm. Kasi kumakalam na yung kanyang sikmura, kaya kailangan na niyang kumain ng tinapay. Nabusog na ako sa ice cream ni Brother Jun. Ang Ice drop. sarap nung ice cream, Brother Jun. Saan nabibili yung yung Durian. durian? Grabe. Ang Kalabaw. sarap. Ang sarap. Anong Pwede ba wag yun ang pinag-uusapan niya mga Aymada sa Tarlac, mga kung ano-anong mga ang sasarap ng Yung ay, di kinakain naka- ninyo. Bakit kasi hindi ka Tutulo sumasama, laway, Brother Tunying? Tululaway. Tigilan nyo na yan, tigilan nyo yung mga kain-kain na yan. Oo, tama. Spiritual food tayo. Sige, Spiritual food na tayo. Sige. Pero Brother Jun, sana bibili yun. Bibili yun sa QI, kaya medyo Tigilan na daw eh. ng konti. QI? QI, no. Layo naman. Ay, saan yun? Sa may Quezon City, tabi ng sports. Oo. Maraming Di ba Korean ano yon, ice cream? Hindi. Hindi. Philippine made. Ano na tatak? Ano ko na, kalimutan. Parang IC ba? IC? IC? ICEE, parang gano'n. IC. Ang sarap eh. Meron Kung kaya sa'yo, okay. Meron kaya yun sa Zamboanga? Wala. Wala yun. Wala. Kung sa'yo, Brother Hector, pag sumikapan nating tanggapin siya, yung sa akin, tanggapin araw-araw. Oo nga, ano? Sa pamamagitan ng komunyon. Yun na. Oo nga. Ito yung aking hibla, maigsi lang. Oh, meron daw si Brother Tunying. Kumain ng salita ng Diyos upang Hanggang doon na lang, Brad, para maiksi. Hanggang doon. Maiksi lang siya dyan. upang mabuhay at di na magutom at mauhaw magpakailanman. Haba naman. Nagre-reklamo si Saints. Upang mabuhay at di na magutom at mauhaw magpakailanman. Magpakailanman. Bukas na alis nyo, Lex? Saturday po. One day lang. Actually, overnight lang kami halos dun eh. Oo. Sambuanga? Opo. Kailan Bakit? alis? Anong meron? Alas Bukas 5 yung Bukas na? Yan ang panayam. Sabado pa po. Ah. Sabado, uwi rin kami ng linggo ng hapon. Parang Anong meron? Quiapo. Anong meron doon? Magtotok lang po kami Sa shopping. imbitahan mag-talk po sa sa Zamboanga. Hindi na kayo Wow. mapapasyal yan. CR po. CR. Kaya nga, sabi ko sa inyo, nire-review ko yung financial stewardship kasi yun yung talk ko. Sino kasama mo? Sila Brother Tom? Si Brother Tom lang po. Kaming dalawa lang po. The-date silang dalawa. Mahal ng ticket. Grabe. Halos 4,000 yung babayaran ko. Ba, talaga Ano naman ha? pipiliin natin? Sige na po, pili na tayo. Pero hindi po ako nagre-reklamo kasi kanya po yun eh. Ano po Hindi ang po pipiliin? natin Boto na. Brother Saints, ano na? mayroon na ba? Pipili na po. Parang mali yung pagka-wording ng kwang ko sa akin. Hindi makibasa. Pakilakihan po. Ano? Sumikapin na mamuhay sa kabanalan upang parang to receive him worthily. Parang gano'n. Pero mali yata Sumikapan, yung- anong sasabihin? Pag sumikapan na mabuhay sa kabanalan daw. Oo. Pag sumikapan na mabuhay sa Sa kabanalan. kabanalan upang maging Upang to worthily receive him. Parang gano'n ba? upang
maging karapat dapat Oo, natanggapin siya. na tumanggap sa kanya. Tama. Yan. Dapat na Ayun. tumanggap sa kanya. Tanggap sa kanya. Na? Tumanggap. So, burahin ko na yung iba. Opo. Ito Tom na birthday. Itong kaya tapos na. Hindi po. Sa pag-alis po namin ng alam ko August 3 yata siya. Nababasa mo ba ba? Tom Keano? Opo. Anong ba? Alam ko August 3 Bukas na ba, Brother Charles? Nakalagay na ba sa FB? Ano po yung bubutahin dito? Bukas po, sabi niya bukas po. Maaring bukas. Pero sino yung natatandaan ko na August 3? Ang birthday ako. Okay. Sige. Ito na, pipiliin natin. Okay. Kasi wala naman siyang nilagay eh. Okay lang ba? Okay. Okay lang. No problem. Para dadako na tayo sa hamon. Hamon. Iba talaga, no? Yung pagka naiba yung kung saan yung stress. Ang laki. Ba't ganun? Nangyari yun. Doon ka sa may before nung period, doon mo ilagay, bro. Tapos paste without formatting. Before nung period. Paste before formatting. Yan, dyan. Tapos saan yung paste without formatting? Without formatting. Ganun din eh. Ba't ganyan? Paste without formatting. Ayan Control Shift B. Hindi, control. Ako kasi ganun ang ginagawa ko. Anyways. What is the happening here? Subukan mo kaya i-recopy. Copy mo ulit. Bakit may formatting? Ako without formatting kasi nilalagay ko dun. Text fitting. Format option. Position. Text fitting. Di position ba? Baka position. Hindi eh. Size and rotation. What? Ito yun, di ba? Format option. Yun din yan. Dali. I-type mo daw. Balik ka kaya dun sa sa slide. Nilagay ko nga sa notepad eh. Nasa notepad ka. Nilagay ko na sa notepad eh. Oo. So, gusto mo subukan ko? pag dito, okay naman. Hindi. Burahin mo na lang yun nandito yun sa hibla. Yan. Tsaka mo i-paste yun. Hindi, tanggapin natin si Jesus. Pwede ba lagyan araw-araw? Pwede naman. Kasi nasa dasal yan eh. Oo. Give us this day, our daily bread. Oo. So hindi lang natin pagsusimula, araw-araw natin tanggapin. Oo. Tama. Kung hindi kaya, spiritual. Communion. Spiritual communion. Reflection. Yugot. Ano yugot? Alisin mo na yung tinapay ng buhay. Hindi, kasi keyword natin yan eh. Oo, pero nandoon na yung sakwan nagbibigay ng buhay nga eh. Nandodoble lang yan.
Tanggapin natin siya sa araw na siyang tinapay na nagbibigay ng buhay. Aalisin na yung buhay ng. Tanggalin na to. Oo. Pero tama yun, stress na siyang bread of life eh. Oo. Oo nga po, oo nga Yun yung po. keyword natin eh. Oh. Keyword natin yan eh. Kaya nga. Si Jesus ang tinapay ng buhay. So kaya natin siya tinatanggap araw-araw. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Baka redundant daw kasi sabi ni Brother Tunying. May buhay na dito, may buhay pa. So, buhay-buhay. Oh, buta yan, maganda yan. Buhay na tayo. Oo nga. Kasi yung buhay dun sa pangalawa na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ano yun, karugtong yung buhay nang walang hanggan. Ano siya, kumbaga, Ito adjective yung ba? dalawa. Diba yun? Oo. Buhay Diba? na walang Tama ba? Oy, Brother Saints, yung ating magaling sa panitikan. Na-analyze niyo pa eh. Parang chess yan eh. Reflection question na tayo. Chat. Retype ulit. Hindi. Okay na. Nakalagay retype ulit daw. Okay na. Reflection question na po. May reflection Bukas po question ang na po birthday. ba? Anong question? Anong question? Gawing yung para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? Yung sa para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Saan ko ilalagay yun? Yeah, di ba tanggapin natin si Jesus na siyang tinapay ng buhay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para hindi matanggal yung tinapay ng buhay. Tanggalin mo yung nagbibigay buhay na yan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun. Yun yung Talaga kasi naman, yung pinaka-ano. Tagalog pinaka-action. teacher. Walang Professor, para. Walang Tagalog. para. Ano yan, jeep? Ay, Upang na lang, upang. ayan. Para, Sandali. ano ka? Nakasakay sa jeep? Okay. Para! Reflection question na tayo, mga kapatid. Lumalao ng gabi. Talagang ang basa ko talaga dyan, redundant eh. Gawin mo na lang kaya upang mabuhay ng walang hanggan. Payag ba kayo doon? Upang Tanggapin mabuhay. natin si Parang ganyan na Jesus. lang daw. Tanggapin natin si Jesus araw-araw siyang tinapay ng buhay upang Ganon din. mamuhay ng walang hanggan. Mamuhay. Upang mabuhay na lang. Yung magkaroon ng palitan ng ma. Oo, mamuhay. Yan. Pwede na yung mabuhay ng walang hanggan. Mas tama yung mabuhay. Yan, para hindi redundant. Talaga naman, mga teacher ng mga Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mamuhay na nga. Tsaka yung mo doon, yung nang mo doon, yung nang na yan, hindi yan N-A-N-G. N-A-N-G. Ang tanong is, bakit mo siya tinatanggap araw-araw? Ngayon yung daily bread na ating dinadasal eh. Di ba Yung tanong bro, paano mo sasagutin? Bakit mo siya tinatanggap araw-araw? Ano yung sagot doon dapat? Para mamuhay o para magkaroon ng buhay? Parang tama yung magkaroon. Parang mas tama yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pa tayo nabubuhay ng walang hanggan. Opo, hindi pa tayo. Opo. Oo, nasa lupa pa tayo eh. So, anong tama?
Para? Tanggapin natin si magkaroon ng Jesus buhay. araw-araw na siyang tinapay Ha? Upang ng magkaroon buhay upang magkaroon ng buhay na walang na hanggan. walang hanggan. Balik tayo doon sa dati. Overruled, Brother Tonying. Sorry po. Mga ano to, professors ng mga Pilipino to, ang ano mo, ikaw, mechanical engineer ka lang. Awarded sila ng awarded sila ng Pilipino. Mga panitikan daw to, mga ito, professor. Paano mo tinanggap si Jesus bilang tinapay ng iyong buhay? Paano mo tinatanggap si Jesus bilang tinapay ng iyong buhay? Yun. Kundi sa hamon, yung sinasabi ni Brother Tonying kanina. Ano Brad, sabi? yung Only tinanggap, word. yung tinanggap, ano yan? Ibig sabihin, tinanggap mo na eh. Paano mo tinatanggap sa araw-araw? Kasi araw-araw ka mo kainin ng tinapay. So, paano mo tinatanggap si Jesus bilang tinapay ng iyong buhay? Uy, bakit may color red? Yung tinanggap kasi parang ano na yun eh. Ayaw, may Past color tense red eh, oh. Tinanggap ang sinasadya. Paano mo tinatanggap sila? Hindi, ignore mo na lang yung yung suggestion ng Google. Tama yan. Tama yung sinabi ni Brother Tonying. So ano po yung hamon sa atin? Eh di mangumun yun araw-araw. Magsimba araw-araw. Yun. Oo, dahil nandoon araw. Hindi naman araw-araw, linggo. Kung maaari Araw-araw lang araw-araw, kagaya ni Brother Jerome, araw-araw. O, Simba araw-araw. simba araw-araw, kaya hindi na bumibili ng ulam yan eh. Kaya nga challenge yun. Kaya busog na busog siya. Parang si si Luisa Picareta, no? He survived for how many years? Nakakatipid na yan sa tinapay. How many years? Bread of life talagang puro tinatanggap osya niya. Tama ba, kinakain. Brother Jerome? Oo. He survived for how many years? Ilang years? 14 years ba? Ewan ko, 7 mga years. 40, more 40. Bigyan mo ng emphasis yung pangungumunyon. Ayun, siguro, magsimba araw-araw upang tanggapin si Jesus sa komunyon. Yes. O sa Eucharistia. Tanggapin si Jesus sa Eucharistia. Pag sinabi mo bang Eucharistia, lahat-lahat na yon, pati na yung salita ng Diyos, pati yung komunyon, pati yung ano ba yun? Hindi, ang salita ng Diyos, doon yun sa liturgy of the word, doon sa proclamation natin sa gospel yung reading. Yung Eucharist, Liturgy of the Itong Eucharist. sa Eucharist, body, blood, soul, and divinity na yan. Yung real, niya na yan, flesh. Real presence. Real Yung presence. kanyang body, blood. Oo. Pero may nabasa ako na yung Word of God, kunya sa Bible, is as important as the Eucharist itself. Oo, magkapareho yung dalawa. Opo. Kaya nga po pagka sa Mass, di po ba, Si may Jesus liturgy din yun. of the Word and then kasunod nun yung Liturgy of the Eucharist. liturgy of the Eucharist. Kasi binibigyan parehas ng importance. Equal importance. Opo. Yung proclamation nakalagay sa ng gospel. Diverbum yata yan eh. Yung kasi rin ni Father Arlo Yap yun. Yun doon sa conference. So itong pagtatanggap kay Jesus araw-araw, pwede rin implied dyan is kasama na yung kasama na po yung salita. Kasama na yung salita dyan. Kasi paano mo tatanggapin si Jesus kung wala ka paniniwala sa Kanya, kung hindi ka, iba, umaasa sa Kanya, kung hindi, yun na, totality kumbaga. Immaculate Heart of Mary month of August. Ano pa?
holy hour or Opo, ano lang, Blessed Sacrament. konting ano lang, kasi parang may nakita nga ako kaninang reels niyan eh. Actually, yung celebration ng feast na Immaculate Heart of Mary, parang minove na nila from, yeah, usually sa August yan after ng Assumption, sa octave ng Assumption. Pero yung feast niya mismo June. ay after, a week after ng celebration ng Sacred Heart of Jesus. Yung So, Immaculate So Heart. June yun. Opo. anong gagawin? Ano daw ang gagawin? Sabi ni Oh. Brother, asking si Brother Saints. Saan? Anong gagawin? Kasi nilagay doon sa Live the Word challenge eh. Sinulat ni Charles eh. Kaya nga, anong gagawin? Ano sa inyong hamon? Alam natin ng August ay month of Mary. Ayun, ay. Anong gagawin? Charles, ano raw yung hamon, Charles? I-celebrate mo lang daw. Parang ganun siguro. How? How do you celebrate? Ayun, tignan mo, may mga tanong talaga sila na how. No. Ay, The malamang feast day simba pa rin to. the feast day of Assumption. Oh, palagay ko, Ano yun? August, ang feast day of Assumption. Assumption is 15, August 15. August 15 yan. Pero parang hindi na siya celebrated as one of the holidays of obligation. Tama po ba? Ano to, August 8? Yung August 8? August 8 ba siya? 15. August 15 po yung Assumption eh. And then, ang sabi nga, nung mga unang panahon, ang celebration ng Immaculate Heart of Mary is after dun sa in the octave of the Assumption. So, parang 8 days after na Assumption. Ang Immaculate. Opo. Yung feast day niya ngayon, ganun po, nasa June na. After ng Sacred Heart, the week after is Immaculate Heart of Mary. So, hindi August ang Immaculate Heart? Yun po yung tinakdayan nung unang panahon. Nakalimutan ko kung sinong Pope yung nagano niyan. Meron bang August is the month of Mary. Kung may nobina, dapat pray. O dapat ilagay ng pray. Pray the novena of Immaculate Heart. Kung meron ba? Hindi ko po sigurado kung may novena. Kasi pagka sinabi pong novena yun, usually it's 9 days or 9 consecutive months, every... Since August naman siya, di parang baka meron. Matignan nga. Maaring meron po siguro. Pero ang ano po niyan is to celebrate yung month of August siguro by nasabi na doon pagsisimba, umaaring ang araw-araw. And syempre, yung ating pagdarasal ng Holy Rosary. Di po ba? Kasi what better way to acknowledge Mama Mary to pray her beads. Di po ba? Yung Angelus. Offer up the roses. Kasi sabi nga nila, di ba, pagka nagpe-pray ng rosary, it's like giving a rose to Mama Mary for every bead daw. Alam niyo yung kwento nun, di ba? Yung meron dito, yung novena up to St. Monica eh. Santa Monica? St. Monica meron eh. Yung sa August. Ngayong August ba? 18 to 26. Ayun, para sa mga prodigal mga sa child. Prodigal child. May mga anak na masama. Ayan ang si Santa Monica yung Kung okay na Monica po tayo. Meron pa po. Mother ni St. Augustine? St. Augustine po. Nanay ni St. Augustine. Prodigal yan si St. Augustine dati. Siya dating maloko siya, di ba? Maloko siyang anak. Chick boy. May anak yan siya. Chick boy. So okay na po ba to? Or... I think okay na po kung wala na po tayong gustong idagdag. So, dito po nagtatapos yung ating LBS and tayo po pangungunahan sa ating pangwakas na panalangin ni ating kapatid, Brother Sunny.
Okay, mga kapatid, patuloy nating damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And Aming mapagmahal, patuloy po kami nagpupurit ng papasalamat sa inyo pong presensya sa gabi ito, mga presensya po ng aming mga kapatid. Maraming salamat po, Lord God, sa gabay ng banal na Espiritu. Pinagkalooban niyo kami ng kaalaman, karunungan, Panginoon, upang pangilayan muli ang iyong banal na salita. Maraming salamat po sa pagganinyo po sa amin ngayong gabi. Yes, Lord, patuloy po namin dalangin ang iyong patnubay protection sa lahat po ng mga activities po namin na gagawin. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa aming paghihiwalay ngayong gabi, patuloy niyo po kami i-bless bawat isa, Panginoon, pagkaloob ang aming pangangailangan. Ilumin mo kami, Panginoon, sa aming mga karamdaman. At ganoon din po, Panginoon, dalangin din po namin ang mga mahal namin sa buhay na malayo po sa amin. Patuloy nawa na sila na sa mabuti pong kalagayan. And at the end of this day, Lord God, itong activities po namin na LBS, tinadalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban niyo din kami ng isang mapayapang pagtulog, Panginoon. Para sa pagising po namin, marirecharge po kami, magkaroon kami ng sapat na lakas upang magawa po namin muli, Panginoon, ang iyong mission para sa mga tao na ngailangan. And all this, Lord, we ask and pray the holy name of your Son, Jesus, our Lord and our Savior, in unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. Glory be to the Father, to the Son, And and to the Holy Spirit. Spirit. As it As was it in was the in the beginning, beginning, is now, never never shall be, world world without without end. Amen. 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 In the Father, the Son, And the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Maraming salamat po ulit. Magandang gabi. Have a good Good night. night. Good night. God bless us Salamat. all. God bless.